Isang malaking oportunidad para sa isang Pinoy boxer. Pero kasabay nito, may isang malungkot na balita na nagpakalungkot sa Philippine boxing community. Pag-usapan natin yan mga bro. Yo mga bro, kamusta? KO Time Boxing nga pala. Kung mahilig kayo sa boxing updates at analysis, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong balita sa mundo ng boxing. Unahin natin ang magandang balita para sa Philippine boxing. Ayon sa mga ulat, ang ating Olympic bronze medalist na si Yomir Marshall ay posibleng lumaban sa undercard ng inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa planong ganapin sa September. Kung mangyayari ito, malaking exposure ito para kay Marshall dahil lalaban siya sa isang event na siguradong papanoorin ng buong mundo. Para sa maraming Pinoy boxing fans, magandang pagkakataon nito para mas makilala pa si Marshall sa international stage, pero may kapalit din itong sakripisyo. Dahil sa kanyang professional schedule, malaki ang posibilidad na hindi na siya makasali sa mga international amateur tournaments tulad ng Asian Games na gaganapin sa parehong panahon. At alam naman natin na isa si Marshall sa may pinakamalaking tsansa na magbigay ng gold medal para sa Pilipinas sa ganitong competition. Sa kabila nito, mahirap din naman na sisihin si Marshall kung pipiliin niya ang pagkakataon na lumaban sa isang napakalaking boxing event. Bukod sa exposure, malaking bagay din ito para sa kanyang professional career at financial future bilang isang boxer. Sa mga panayam, sinabi rin ng kampo ni Marshall na may plano siyang lumaban muli ngayong taon bago ang malaking event sa September. Ibig sabihin, magiging busy at aktibo si Marshall sa ring ngayong taon habang patuloy niyang hinahanda ang sarili para sa mga susunod na laban at para na rin sa posibilidad na Olympic qualifier sa mga darating na taon. Samantala mga bro, may isa namang malungkot na balita na dumating sa Philippine boxing community. Pumanaw ang Filipino boxer na si Jordan Atlao matapos ang matinding head injury na nakuha niya sa isang sparring session. Ayon sa mga ulat, halos 10 araw siyang nasa coma matapos ang insidente. Sa kabila ng lahat ng ginawang medical treatment ng mga doktor, hindi niya kinaya at tuluyang na maalam. Si Atlao ay isa sa mga promising boxer mula sa Misamis Oriental at inaasahan pa sana siyang lalaban sa international fights sa mga darating na buwan. Kaya naman ang kanyang pagpanaw ay isang malaking pagkawala, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa buong Philippine boxing community. Mga bro, ano ang masasabi ninyo sa mga balitang ito? Malaking oportunidad ba para kay Marshall ang paglabang ito sa undercard ng Pacquiao Mayweather event? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba. At kung gusto ninyo ng mas maraming boxing updates, analysis at stories, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa KO Time Boxing.